Shale line patuloy na iiral sa silangang bahagi ng Luzon at magpapatuloy ang mga kaulapan na yan na magdudulot na may ilang kalat-kalat pa rin sa silangan ng Luzon at Southern Luzon. Pero nalalabit, halos buong bansa nakakaranas ng katamtaman fair weather at mas maalinsangan pa rin ang iiral dyan sa bahagi ng Mindanao at Visayas. Mga isolated rain showers, iiral lang sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw at patuloy na lamig na simoy na hangin sa bahagi ng Northern Luzon, dulot pa rin ng ating amihan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, December 26, 2023. Oras nating Voice from Umaga ay alas 10:06 na ng umaga. Pasensya na po at medyo hindi tayo nakapag-ulat kahapon dahil sa medyo hangover po tayo kahapon. Alam mo naman, belated Merry Christmas nga po pala sa ating lahat dahil ang ating naging Pasko ay naging masaya naman kaya medyo naging hangover ang ating ang inyong lingkod kaya hindi tayo nakapagbalita kaagad dahil sa marami tayong inasikaso. Alam mo na dahil po sa inaasikaso natin ang celebrate natin ng disperas ng Pasko at sa araw ng Pasko. At sa araw na yan, alam nyo naman, magkalat po ang mga alak-alak sa tabi-tabi mga folks. Samantala ay panatiling katamtaman pa rin ang lagay ng panahon natin sa halos buong bansa. Ilang mga kalat-katamang at isolated rain showers lamang ang mas iiral sa buong bansa ngayong araw. Siyempre, ang bahagi ng Visayas at Mindanao ay patuloy pa rin makakaranas sila ng mas maaraw na himpapawarin at maalinsangan. Typically, magkakaroon ng mga ilang isolated rain showers silang bahagi ng Visayas at Mindanao, pero mangunguna ang very humid na panahon, di gaya sa atin sa Luzon, mula sa Northern Luzon hanggang dyan sa bahagi ng Southern Luzon. Makakaranas pa rin tayo ng medyo overcast and gloomy na may haze, lalo na sa may Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila. So, ang ating current conditions pa rin, manatiling overcast, gloomy, haze pa rin at partly cloudy. Ngayon ang umiiral din sa amin sa Caloocan at makikita sa live CCTV snapshots natin na ating ginagamit ay halos hazy tayo at medyo partly cloudy to mostly cloudy at medyo makulimlim ang inaasahan nating himpapawarin ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Bukod sa medyo cold breeze at comfortable na temperatura sa paligid, asahan na may mga pagsulpot-sulpot pa rin na maliwanag at sikat ng araw sa bahaging ng Luzon. Pero mangunguna ang overcast natin at gloomy. Natural na yan kapag malakas ang ating amihan. Sa lowest temperature na natala na kay weather station kaninang 5:25 AM, nakapagtala tayo ng 24.9 degrees Celsius na lowest temperature. At kahapon ay nakapagtala kami ng medyo nag-aalinsangan na temperatura. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:20 PM at 32.1 degrees Celsius. Kaya medyo lang din na tumatas ng konti, pero manatili pa rin comfortable ang ating heat index kahapon at 38.7 degrees Celsius. Samantala, hopefully updated si Pag-asa kahit na hangover din ang mga empleyados nila. Kahapon ng Pasko, sa araw ng Pasko ay nakapagtala ng halos walang umabot man lang sa pinaka-danger level, ang highest index kay Pag-asa. Typically, mga extreme caution levels lamang ang inabot na naglalaro sa at least mga 41 degrees Celsius ang pinakamataas na nakikitaan ko dito diyan sa may bandang Masbate area. So, 41 degrees Celsius ang nangunguna sa may Masbate at the rest, halos caution lamang ang ating levels ng ating heat index. So, medyo comfortable na. Maliban lamang sa bahagi nga po ng mas katimugang bahagi ng bansa natin na medyo naglalaro ang heat index at mas maalinsangan temperatura. Samantala sa tigpit 16 past 24 hours, nangunguna pa rin talaga sa Zamboanga Peninsula na may pinakamalinsangan temperatura at 34.9 degrees Celsius.
Sa Baguio City ay nasa 15.8 degrees Celsius, ang pinakamababang temperatura sa bansa so far. At sa inulan naman ay patuloy na inulan ang ilang bahagi ng Mindanao since kahapon. Mabot sila ng heavy to violent rain shower sa kanila at 199 millimeters ang total rainfall. So, mga typically na mga isolated rain shower sa hapon o sa gabi, ang typical na iiral at asahan pa rin yan ngayong maghapon dahil sa ating easterlies. At sa ating outside humidity ay kasalukuyang nasa 75% na katamtaman ang ating outside humidity. Pero dahil sa epekto pa rin ng ating malamig na simoy ng hangin mula sa Ilaga ay nanatiling mataas ang ating atmospheric pressure sa Luzon kasama na sa Metro Manila at 1,016 hectopascal. So dikit-dikit pa rin ang aasahan nating isobars ngayong araw yan at hanggang yan sa bago magtapos na ang taon. Samantala sa ating outside humidity, nasa katamtaman pa nito 75% pero tumataas yan pagdating ng hapon o gabi take note yan mga folks. Dahil kaninang madaling araw ay umabot ng 87% ito. Bumababa ito ngayong araw, ngayong umaga, ng 3% since last hour. So take note yan. Normal yan dahil mataas ang ating malakas ang bugso ng ating amihan ay expected tumataas din ang ating outside humidity. Despite na drier air tayo, bukod sa mataas ang ating atmospheric pressure. So dry cold air po ang dumadaloy sa atin. Wala tayong ibang weather status so far at volcan thermal anomaly. Sa ating high tide and low tide status ay mukhang maghapon uli na mababaw muli o mababa ang ating tide dyan sa Pampang na Manila Bay. So kung merong mangingisda na ngayon dyan sa Pampang, layo-layo po muna. Pero be wary po pagdating sa may bandang West Philippine Sea, expected pa rin ang malakas na gale force winds dulot ng malakas na bugso ng ating northeast monsoon. Sa ating almanak, sumikat naman ang haring araw kaninang 6:18 a.m. at inaasang lulubog ito mamayang 5:34 p.m. At sa ating waxing gibbous na liwanag ng buwan, almost full moon na po ito at 99% illuminated. So mamayang gabi, expected natin na magiging full moon ito. O bukas ay nasa 99% illuminated na po ito na sisikat ngayong hapon 4:47 p.m. At lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga 6:18 a.m. At sa atin namang local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, nasa magiging partly to mostly cloudy ang ating maghapon, halos sa bahagi ng Luzon at Southern Luzon area yan mga folks. At may chance tayo ng pag-ulan, 100% chance. Typically, mga light drizzle rains ang mas madalas dito mga po sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Lalo na sa silangan pa rin ng northeastern Luzon, dyan sa Quezon Province, mababa pa rin ng bandang eastern ng Bicol Region. Laging take note yan mga folks dahil pa rin sa ating umiral na easterlies na parating sumasalubong sa ating northeast monsoon. Bukas naman ng Miyerkules ay magiging mababa ang chance daw ng pag-ulan at 7 to 10%. Pero magiging part nito, mostly cloudy pa rin daw ang magiging maghapon natin. So expected ang 2-day highest and lowest temperature expected ay nasa 29 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So dako agad tayo sa ating weather analysis gamit ang ating real-time satellite imagery mula sa Himawari 8 at Himawari 9 ng GMA na naka-data feed direct sa aking webpage. Makikita natin ang shear line manipis na shear line pero kumakapal ito dito sa may bahagi pa rin, pagitan pa rin ng northern at southern Luzon. Diagonal ito. Ayan, kitang-kita naman natin. Yan, gamit ang ating infrared heavy rain potential. Bagamat wala o mababa ang tsansa ng heavy rain potential sa buong bansa, ay maliban lamang sa may bandang Calayan, Island, sa may Batarasa at Balabac area. May mga maliit na potential na aabutin ng moderate and heavy rain showers dyan. So, ingat na lamang po dahil merong cluster po ng surface trap dyan, bandang dyan sa may kaduluduluhan na po ng Palawan region. Pero sa bahagi nga po ng Northern Luzon hanggang Central Luzon na po yan, hanggang Metro Manila, magiging partly cloudy pa rin. So, halos parang hazy na mahamog ang ating himpapawid ngayong araw. Lalo na sa may silangang bahagi ng Luzon, Northern Luzon hanggang bandang Southern Luzon area. Epekto pa rin ng salubong ng ating easterlies na mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko na magkakaroon ng mga ilang potentially trough na mga kaulapan
sa may Eastern Visayas at Eastern part ng Mindanao. At merong ilan-ilang mga kaulapan na nabubuo sa may Southern Mindanao area. Kaya pagdating sa bahagi ng Eastern Visayas, magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang light rain to moderate showers, maging sa may bahagi ng silangan ng Mindanao at southern portions ng Mindanao area. Makikita naman natin sa satellite imagery. At sa bahagi ng northwestern part ng Luzon pa rin, gaya pa rin ng nakaraan, magiging fair weather po, maaraw po at despite na mababa ang alinsangan o bahagyang mababa ang temperatura dahil sa malakas na bugso ng ating amihan, yung drought o tagtuyot ay manatiling magiging mataas yan ngayong umaga at nitong maghapon. Bababa lamang ang tsansa niyan kapag dating ng hapon o gabi. Pero yung tsansa ng drought index natin, manatili pa rin tumataas yan. Naglalaro na lamang dahil nakokontrol nga po ng malamig na simoy ng hangin sa bahagi ng Northern Luzon area. Pero mas magiging maaraw po ang kalorang bahagi ng Northern Luzon hanggang dyan yan sa area na yan ng Pangasinan at Zambales area. Dahil kung titingnan natin sa actual infrared TIM, ay makikita natin halos walang masyadong shadowing ng kaulapan sa bahaging northwestern part ng Luzon sa Ilocos Norte, La Union hanggang Pangasinan at ilang portions ng Zambales. Walang masyadong kaulapan dyan. Oh. Hinaharangan kasi ng mga matataas na kabundukan na ito dyan sa extension ng Ilocos Norte hanggang dyan sa may bandang Atok, Benguet. Dire-diretso na yan dyan sa may bandang malapit sa may bandang Pangasinan area. Matataas na kabundukan dyan na humaharang sa kaulapan na ito mula dyan sa bandang silangang bahagi ng Northern Luzon, which is yung daloy ng Northeast Monsoon. So medyo nasasala po, ayan, kitang-kita naman, nasasala po yung kaulapan na ito na dumadaloy dito sa northern part ng Luzon. Ayan, oh. Ito yung hanging amihan natin. Yan, yung Northeast Monsoon. At yung dito, yung pagitan na yan, ayan, kitang-kita po, oh. Yung kabundukan na yan, matataas na kabundukan na yan, nahaharangan po yung daloy ng makaulapay nito dala ng ating Northeast Monsoon. At humaharang ito at nagkakaroon ng detour. Nagkakaroon ng ilang detour yung mga kaulapay nito. Yan, oh. Nagkakaroon ng ilang detour pagsalubong sa mga kabundukan nito sa may bandang Northern Luzon hanggang dyan sa may bandang Southern Luzon. Matataas na kabundukan kasi yan. So, dito sa may likuran niyan ng kabundukan ng Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur, ilang bahagi ng La Union at portions ng Benguet sa may likuran nito, damay ang Baguio City at ilang portions ng Dagupan at portions ng Zambales. Medyo walang masyadong kaulapan at medyo mas maaraw po ang umiira sa kanila dyan. So, alam nyo na po kung bakit mataas po ang drought o tagtuyot sa area na yan, dahil nahaharangan at nagdi-detour po ang mga kaulapan dyan pagdating nitong bugso na ito ng hanging amihan mula dito sa may bandang Northeastern Luzon. Ito po yung ating shear line, malino naman yan. Ayan. Yung portions na yan ng shear line ay sumasalubong naman dito sa ating easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. So klarong-klaro naman mga folks. So sa area na yan, binilugan ko, ayan, ay magiging maulap po, alimitan ang bahagi ng Apari, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Isabela, hanggang dyan sa may bandang Quezon Province po, sa may Kasiguran Aurora, Baler, all the way sa buong bahagi ng Quezon Province at ilang portions ng silangan ng Southern Luzon area. Yung pagitan na yan ay nagpapang-abot po sa Metro Manila, kaya nagiging gloomy po tayo at haze at umaabot din sa atin ang mostly na kaulapan na nanggagaling nga po sa may northeastern Luzon. So kitang-kita naman po sa may satellite imagery na ating ginagamit. Yung kung saan dumadalo yung mga kaulapan na ito. Pero mababa ang potentially ng mga heavy rain potential. Puro isolated rain showers lamang ang iiral sa buong bahagi nga po ng Central Luzon. Kasama na ang NCR, ilang bahagi ng Calabarzon, Bicol Region at Southern Luzon area. Hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil halos sa katamtaman lamang ang iiral sa halos buong bahagi ng Luzon. At the rest ng Mimaropa, magiging partly cloudy lang din ang iiral at mga ilang mga isolated drizzle, light rain showers hanggang sa bahagi nga po ng Southern Luzon. Kasama na ang ilang bahagi ng hilagang parte ng Visayas. At the rest ng west portions of Visayas, magiging partly cloudy lang din ang iiral.
magkaroon man mga ilang isolated showers, typically drizzle, light to moderate showers lamang ang mostly na iiral. Maging din sa may bandang silangang bahagi ng Visayas, magiging partly cloudy at magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat at pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog sa buong bahagi ng silangan ng Visayas. At damay na rin ilang parte ng Sorsogon at ilang bahagi ng sa may Legazpi City. Magdala na lamang na pananggalang sa ulan, bukod sa tindig sikat ng araw. In the rest ng Central Visayas, nagiging fair weather po at maaraw po at medyo maalinsangan ang iiral sa area na yan. So, wag po masyado magbibilat sa tinisikat ng araw. Typically, sa hapon o sa gabi, magkaroon din ng mga isolated rain showers. Hindi naman din ito nagtatagal. Pero bigla ang itong bumubuhos kapag nagkaroon ng mataas na saturation ng water vapor mula sa dagat Pasipiko. At kapag lumamig sa may bandang Central Visayas at West portions of Visayas, magkakaroon ng bilang pagbuhos ng ulan. So, watch out na lamang mga folks. Kabilang na rin ang bahagi ng buong Mindanao, lalo na sa may southern portion ng Mindanao, may nakikitaan tayo dyan ng mga cluster ng trough na magpapaulan sa bahagi ng Governor Generoso at ilang bahagi ng Davao del Sur at Davao del Norte, lalo na sa hapon, mga folks. Pero ngayon, mas mangunguna ang humid at maaraw at maalinsangang panahon sa buong areas ng Mindanao area, kabilang na ang Sorsogon area, BARMM at ilang mostly ng areas ng Zamboanga Peninsula. So, huwag masyadong magbibilang sa tinisikat ng araw at huwag masyado tayong mag-dehydrate. Maging sa bahagi ng northeastern ng Mindanao ay magiging maaliwalas at malinsangan ang panahon sa isla ng Dinagat Island, Siargao Island, and the rest ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Siyempre, halos buong Caraga area ay magiging maaliwalas at malinsangan, pero pagdating ng hapon expected pa rin ang mga forecast ng mga pag-ulan na naglalaro sa 44% chance sa buong silangang bahagi ng Mindanao area. So, take note yan mga folks, magdala na namang ng pananggalang pa rin sa ulan, bukod sa tinding sikat ng araw mga folks. Huwag tayong masyadong mag-dehydrate. Talagang aabutin ng 35 o mahigit sa 35 degrees Celsius ang magiging temperatura nyo pa rin dyan sa halos buong area ng Mindanao. Silipin muna natin ang ating tropical cyclone assessment monitoring. At kung sisilipin natin ay halos wala po tayong magiging masyadong komento dito sa ating ginagamit. Lalo na sa ating formation probability anomaly ay wala naman tayong nakikitaan na anumang formation ng tsansa ng low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Typically, mga bandang Indonesia lamang nakikita natin na mataas ang probability. Ayun, sa may bandang Borneo area at bandang Vietnam, kung yung nagkakamali nito, or bandang Malaysia area. So, in the rest, wala naman sa bahagi ng Pilipinas at maging sa ating global spectral model na ating ginagamit ay wala po tayong magiging komento dahil na natiling maaliwalas ang buong bahagi sa loob ng ating PAR, maliban lamang sa lakas ng daloy ng Estelis at hanging amihan na magdudulot pa rin mga ilang kaulapan at mga pag-ulan sa silangang parte ng bansa. So, take note yan mga folks. Maging sa ating isobars na natiling dikit-dikit pa rin at napakataas ang ina-expect natin na atmospheric pressure hanggang sa matapos ang bagong taon na yan mga folks. Tuloy-tuloy na yan. And the rest, wala tayong nakikitaan ng mas mababang atmospheric pressure na magbubunsod ng anumang low pressure area hanggang sa huling araw na po yan ng December 31, 2023. Ayon yan sa ating global spectral model. So wala tayong magiging komento maging sa ating mga computer models dahil wala nga po tayong ine-expect na aasahang anumang sama ng panahon mabubuo hanggang nitong huling araw nga po ng Disyembre. Samantala, yung pag-alo natin mula kahapon, araw ng Pasko hanggang ngayong araw, medyo mataas pa rin ang pag-alon sa buong bahagi ng coast boards, coastal seaboards ng Northern Luzon o extreme ng Luzon. Mapasilangan man yan o mapakanluran, naglalaro pa rin sa 2.5 to 4 meters ang taas ng alon. So, bawal pa rin lumayang ating maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa buong silangan ng bansa, dahil nasa 1.25 pa rin pataas ang taas ng alon nito. So, watch out na lamang sa malalakasang alon at malakas na bugso ng hangin, dulot po ng ating malakas na northeast monsoon na dumadaloy pa southwest. So, yung lakas na hangin na yan, nagbubunsod po ng malakas na alon. So, ingat na lamang mga folks at kung maaari, wag na lamang pong piliting lumayag sa inyong mga lugar kapag alam ninyong medyo delikado ang mga pag-alon
at expected to rin ang mataas na gale force winds. At sa ating vegetation and drought sa Pilipinas, since December 24, 2023, makikitang mas lumala na po ang pagtaas ng drought index classification sa buong bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur area. Damay na rin ang bahagi ng La Union at dyan sa bahagi ng Pangasinan, mas lalo na dyan sa may bandang Dagupan area. Damay na rin ang ilang bahagi ng Central Luzon at Zambales area. So, mataas na po ang nagiging pagtagtuyot ninyo dyan ha. Sa mga local government units natin ay pag-aralan na po at gagawa na po ng remedyo ng mas maaga ang epekto nitong tagtuyot na ito. At damay na po ang Metro Manila at ilang bahagi ng southern part ng Luzon. Ayan o. Sa ilang bahagi ng ito sa may bahagi ng Cavite hanggang dyan na po sa may bandang Laguna at Batangas. Unti-unti na po tumataas, around 200 to 300 yung drought index. At sa may Mindoro, lalo na sa Oriental at Occidental Mindoro, puro sa edge border nito na medyo tumataas po ang drought index. Ayun, no? Lalo na sa may or Occidental Mindoro. Ayan, no? Mataas na rin, umabot na rin ng 600 yung ilang portion sa probinsya dyan sa Mindoro. Sa may bandang Coron, Palawan at ilang bahagi na rin ng mainland ng Palawan area. Ayan, no? Medyo tumataas na rin po yung tagtuyot sa area na yan. Meron sa ilang portions ng Bicol region, meron tumataas na rin sa bahagi ng Masbate at ilang portions ng Panay Island. Sa may Mindanao naman, tumataas din ang bahagi ng Zamboanga Peninsula at ilang portions ng Sorsogon sa may bandang Cotabato area. Ayan o. Typically, mas mataas sa may Zamboanga del Sur, tapos sa may bandang Cotabato ay mas tumataas. Unti-unti yung drought index o tagtuyot dyan. So halos as kanlurang bahagi ng bansa ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng drought index classification dyan. So take note yan mga folks ha. Kung titingnan natin yung monthly ay puro kanlurang bahagi ng bansa talaga ang mas tumataas ang drought index classification. Wala tayong asahan sa pag-ulan dahil nanatiling way below normal po ang pag-ulan. Mas madalas nga lang na medyo tumataas ang rainfall sa buong buwan. Kung titingnan natin dito sa monthly rainfall stock, medyo mas tumataas sa may bandang silangang bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Davao region. Yan. And the rest ng bansa medyo mababa. At dito sa bahagi ng Northeastern Luzon, medyo mataas din ang totality ng pag-ulan dyan. Pero natiling way below normal pa rin dyan. Titingnan natin kung magno-normal yan, pero makikita natin ang bahagi ng Cagayan Valley, medyo mataas po ang naging pagbuhos ng ulan dyan. Sa may bandang silangan ng Mindanao, lalo na sa Surigao del Norte, medyo mataas. At kalat-kalat na sa ilang bahagi ng Davao region. Pero makikita natin, medyo way below normal pa rin o mababa pa rin o hindi pa rin sapat ang buhos ng ulan sa bahagi ng yan. Dahil kung titingnan natin yung daily rainfall, hindi masyado inuulan ang bahagi nito ng Luzon at Visayas area maging ng Bicol region. Kalat-kalat lamang din sa may bandang Surigao del Norte, ilang bahagi nga ng Caraga area. So, yun lang po ang medyo inuulan. Ayan o, hindi masyado maulan sa halos buong bahagi ng bansa. So, makikita natin na konti o hindi sapat po ang pagbuhos ng ulan sa buong bansa mga folks. Kung akalain nila na inuulan sila dyan ay sapat na po yung tubig, hindi po. Dahil kinukuha po natin yung daily total rainfall sa bansa. Hindi lang sa inyong lugar, porque inulan kayo, sasabihin nyo na agad, malakas po o above average rainfall na po. No, hindi po. May kinukompute po yan para malaman natin kung mataas ang volume ng pag-ulan sa inyong mga lugar. At makikita naman natin na halos buong bansa, walang sapat na mga pag-ulan. O kukunti lamang ang nagiging pag-ulan mga po. So, hindi naman nagsisinungaling yung mga datas, dahil nationwide na po natin yan na-monitor. At sa ating General Flood Warnings and Advisory, according sa Data Philippine Pag-asa, mukhang nakataas daw ang potential na babahayin ang bahagi ng Caraga area, dyan sa may bahagi ng Butuan, Surigao del Norte at Surigao del Sur area. Ingat na lamang kung sakaling tuloy-tuloy na ulanin kayo na malakas dyan sa areas na yan, maging ng Agusan del Sur,
hanggang dyan sa may bahagi nga po ng Tandag at Bislig. Ingat na lamang po dahil balita ko tuloy-tuloy pa rin ang mga ilang pagyanig lalo na sa Surigao del Sur. Diyan sa may bahagi kung saan nagkaroon ng magnitude 7.5 na lindol noong mga nakaraang linggo mga folks. Ingat na lamang sa potensyal na pagbaha at pagguho ng lupa. At kung sisilipin naman natin yung ating dam information, so far patuloy pa rin na nagbabawas ang Angat Dam at Ipo Dam at nagbukas na rin ng gate ang area ng Ambuklaw Dam at nagbabawas na rin sila. So mukhang may pagdaloy pa rin ng tuloy-tuloy na tubig mula sa may extreme Northern Luzon. Malamang typically dyan sa may bahagi ng Cagayan Valley. Madalas din inuulan kasi ang silangang bahagi ng Northern Luzon nga po dahil nga po sa ating shieldline at daloy pa rin ng northeast monsoon. Tuloy-tuloy na mapag-ulan sa mga kabundukan na yan nagdudulot ng pagbaba ng tubig dyan sa bahagi ng Angat Dam at Ipo Dam. At sa bahagi nga po ng Ambuklaw mukhang tumataas na rin. Kaya nagbabawas na ngayon yung ating hydrological agency ng mga sobrang pagtaas ng tubig. Dahil mula kay Angat Dam, 213.37 po ang meters ang water level. So lumagpas pa rin siya o mahigit pa rin siya sa normal water level na 212 meters. Sa kay Ipo Dam ngayong araw nasa 100.87 meters po ang taas ng water level. Although sapat na ito dahil yung normal high level water level naman ang deviation ay nasa 101 meters po. Pero mukhang nagbabawas pa rin sila tuloy-tuloy at least para magkaroon man lang ng sapat na espasyo. Sa Ambuklaw naman, 751.78 meters ang taas ng tubig ngayon. So halos dikit o almost 752 na normal high water level nito. So medyo nagbabawas pa rin sila dahil siguro tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng tubig na nanggagaling siguro sa kabundukan. So kaya maaaring kailangan nilang magbawas ng tubig para maiwasan ang sobrang pag-apaw nito mga folks. Sana yung mga naitatapon na yan, no, sana mayroong backup sana, no, na napupunta sa parang backup reservoir, no. Kung meron lang sana tayong ganun, tulad sa ibang bansa, no, para may mabackupan tong mga naitatapon na tubig, imbis na ito ay dediretso lamang sa mga lawa at ilog. So, yun lamang po mga folks ay medyo sobra-sobra po ang nagiging water level ng Ambuklaw, Ipo at Angat Dam mga folks. So, hopefully, masolusyonan ito pagdating ng unang 3 buwan next year. Dahil nga po, matindi ang ating magiging tagtuyot sa bansa. Lalo na sa kalurang bahagi ng bansa, ang mas magiging apekto yan ng ating drought at dry spell mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, December 26, 2023.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, December 26, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto nyo malaman sa lagay ng ating panahon. So far, normal naman kasi tayo ang lagay ng panahon sa halos buong bansa mga po. So wala masyadong magiging alalahanin kundi sa magiging matinding init lamang sa mga katimugang bahagi ng bansa, lalo na sa may Mindanao area. Yun lamang ating medyo alalahanin lamang ng konti. Pero the rest, fair weather po naman tayo, so wala tayong magiging alalahanin. Visit na lamang kung gusto niyo malaman ang lagay ng ating panahon, paging sa ating real time sa Caloocan, gamit ang aking weather station at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.